Nagbigay ng reaksyon ang Malacanang sa tanong kung babalik na ba sa Pilipinas o babalik na ba ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. Kasabay nito, pumalag ang palasyo sa mga patuloy manong nagpapakala ng fake news tungkol kay First Lady Liza Araneta Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Ito raw ang pananaw ng palasyo sa gitna ng anilay paglaganap ng fake news sa social media. Pero agad din nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala naman siyang inaakusahan kung sino ang nagpapakalat niyan. I am not accusing anybody, but a lot of people are propagating misinformation against the President and the country. Pero aminado raw ang palasyo, mismo si Pangulong Bongbong Marcos, ramdam na raw ang epekto ng mga fake news. Kaya personal na niyang inatasan ng PCO na labanan nito. Muli ring hinamon ng palasyo na maglatag ng patunay o ebidensya ang mga nagsasabing peke o edited ang mga larawang inilabas ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang social media account. Binanatan pa ni Castro si dating presidential spokesperson Harry Roque na nagsabing nagalit umano ang First Lady at si PBBM nang hindi siya itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang kalihim ng Department of Agriculture. Fake news? Fake news. Prove it. Kinuwestiyon din ito ang muling panawagan ni Roque na magkasanang panibagong People Power Revolution. Kung talagang payapang pagtitipon daw ang isinusulong, bakit nila hihilingin ang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo? Ngiti lang din daw ang naging sagot ni PBBM nang tanungin naman sa posibilidad ng pagbabalik ng bansa bilang miyembro ng International Criminal Court. We have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung hindi po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. Hindi naman maipapangako o walang commitment ang pamahalaan kung makikipagtulungan ito sakaling hilingin ng ICC na ipa-freeze ang assets ni FPRRD. Wala pa rin naman daw kasi itong jurisdiction sa bansa. Isa pa sa nilinaw ng palasyo na hindi tinanggalan ng security details si Duterte. May kasama raw itong preferred security nang dalhin siya sa The Hague, Netherlands. Ang hindi lang daw alam ng Malacanang kung ano ang ipinag-utos ng ICC ngayong nasa kustodiyan na nila ang dating Pangulo. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.